Let the peace of Christ control your hearts. Let the word of Christ dwell in you richly. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. When the Magi had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him. Joseph rose and took the child and his mother by night and departed for Egypt. He stayed there until the death of Herod, that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled. Out of Egypt I called my son. When Herod had died, behold, the angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, Rise, take the child and his mother, and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead. He rose, took the child and his mother, and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was ruling over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go back there. And because he had been warned in a dream, he departed for the region of Galilee. He went and dwelt in a town called Nazareth, so that what had been spoken through the prophets might be fulfilled. He shall be called a Nazarene. My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Narinig niyo na po ba yung storya about sa misteryo ng butas na medyas? Napakinggan niyo na po. Parang wala pang nakakarinig, no? Inimbento ko lang ito. Isang araw po, no, si tatay sumisigaw. Sabi niya, bakit butas, no, yung aking medyas? At walang sumasagot, no? Kahit isa doon sa kanyang mga anak, maging yung kanyang asawa. At ito po yung pinagmula ng storya. The previous night, si tatay, umuwi siya ng lasing kasi nag-happy hour. At dahil umuwi siya ng lasing, nagalit si nanay, no? Nag-alarambo, no? Naging machine gun yung kanyang bunganga. So dahil nagdadakdak yung kanyang nanay, si Tutoy, nainis, lumabas ng kanilang bahay. At paglabas ng kanilang bahay, si Bantay, no, nakaharang, no, sa kanyang pintuan. So ang ginawa ni Utoy, sinipa, no, si Bantay. At si Bantay nagulat. Si Bantay tumakbo papunta sa kusina. At naman nakita naman ni Bantay si Muning, no, na nasa kusina. At sa sobrang inis niya kay Utoy, gusto niyang kagatin si Muning. Buti na lang mas mabilis si Muning, nakakyat siya sa cabinet, no? At si Muning, no, sa sobrang kaba, no, nakita niya si Bubuit, no? At dahil sa inis din ni Muning, gusto niyang kainin, no, si Bubuit. At hinabol niya si Bubuit. Buti na lang nakapasok sa lungga agad si Bubuit. And later that night, no, si Bubuit, dahil sa sobrang takot niya, nakakainin siya ni Muning,
nag-stress eating, no? Minukbang niya yung medyas ni tatay. End of story. Yun po yung storya ng misteryo ng butas na medyas. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the feast of the Holy Family of Jesus, Joseph, and Mary. My dear brothers and sisters, family is one of the greatest gift of God to us. Lahat tayo, di ba, nanggaling sa pamilya. Lahat tayo mayroong pamilya. That is one of the greatest gift of God to us. And God uses the family to be the sign of His first love, first gift to us. No, apart siguro sa buhay natin, pinakamahalaga, pinanganak tayo sa loob ng pamilya. Di ba lahat tayo nabuo, nagkaroon ng buhay dahil sa pagsasama ng dalawang tao, ideally sa loob ng isang pamilya. Pero, ang tanong, anong klaseng pamilya? The Catechism of the Catholic Church, number 2207 says, the family is called to give the gift of life and love. Yung pamilya sana yung pinagmumula ng buhay at pagmamahal. Ngunit katulad siguro sa kwento doon sa ating istorya, minsan instead na pagmamahal, minsan sakit, no, at sama ng loob yung natatamo, yung nararanasan natin sa loob ng pamilya. O minsan naman, instead na kapayapaan, instead na kapanatagan, minsan yung takot, yung pag-aalinlangan, yung nararanasan natin sa loob ng ating tahanan. Minsan yung mga kabataan natatakot, no, na baka hindi sila mahalin, hindi sila tanggapin ng kanilang mga magulang. And sometimes, no, we even felt anger, no, hate sa loob ng ating tahanan. So yun yung realidad, no, ng ating pamilya. Hindi lahat maganda, hindi lahat mabuti. At katotohanan, no, nakikita natin sa mga storya sa paligid natin, totoo na hindi nagtatama yung expectations and reality ng buhay pamilya. May mga magulang na nagsusubikap, nagpapakahirap sa ibang bansa, no, para itaguyod yung kanilang pamilya, thinking, no, na para ito sa kabutihan, para sa kaginhawahan ng pamilya. But at times, yung mga anak, no, feeling nila, inaabando na sila, pinababayaan ng kanilang mga magulang. Hindi nagtatama yung expectations. Ganon din yung mga anak. Minsan dahil sa pagmamahal ng kanilang mga pamilya, ng kanilang magulang, ginagambayan, binabantayan ng maayos. Pero feeling din naman ng mga anak, no, kinokontrol sila o sinasakal sila ng kanilang mga magulang. So totoo, no, na minsan yung pagmamahal sa loob ng tahanan can be misinterpreted, no? O kaya naman, minsan yung pagmamahal din can be manipulative and controlling. Sometimes conditional. Hindi ka mamahalin ng magulang mo kung hindi ka ganito, kung hindi ka mabuti, kung hindi ka matalino, kung hindi ka achiever. Di ba? May mga ganong parte ng buhay natin. And life inside the family is truly hindi naman perpekto. I remember, sabi ng professor namin sa philosophy, di ba? Life is not meant to be perfect, but it is meant to be beautiful. And katotohanan din, na bagaman hindi perpekto yung buhay pamilya, mayroong ganda, no? Mayroong ayos yung buhay sa loob ng pamilya. Sabi ko nga, ito ay regalo ng Diyos sa atin. So mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, ano ba yung tinuturo ng simbahan ukol sa buhay pamilya? Ano ba yung tinuturo ng simbahan sa pagbubuo ng Kristiyanong pamilya? Tatlong mahalagang puntos. Una, CCC, no, Catechism of the Catholic Church, 2204, it says that family is the domestic church. Family is the domestic church. It is a community of faith, hope, and love. Ito yung komunidad sana kung saan una nating natututunan yung pananampalataya,
yung pag-asa at yung pagmamahalan at kabutihan. Dapat nakapaloob na itong mga bagay na ito sa ating mga pamilya. So sana sa mga mag-partner, no, na nagnanais bumuo ng pamilya, mahalaga na tayo din naranasan natin yung mga bagay na ito, especially sa ating pamilya. Sinasabi din sa filosofiya, di ba? You cannot give what you do not have. Nemo dat quod non habet. Hindi mo pwedeng ibigay yung bagay na wala sa iyo. So paano yun? Kung hindi natin naranasan yung pagmamahal sa loob ng tahanan, hindi natin naranasan yung pananampalataya and even yung pag-asa. So sana, no, sinisikap natin magkaroon ng bagay na ito bago tayo pumasok sa pamilya, bumuo ng pamilya o magkaroon ng relasyon. Kapag po ako nagkakasal, no, sinasabi ko doon sa mga kinakasal ko, no, huwag niyo sabihin na you complete me, di ba? May mga ganong drama sa kasal, you complete me. So ibig sabihin kulang ka, di ba? And you expect the other half na buuhin, no? Mahalaga siguro bago tayo pumasok sa buhay, pagpapamilya at kasal, alam na natin, kilala natin yung ating sarili, buo na yung ating sarili para hindi tayo hahanap ng tao na kukumpleto sa atin. And hindi naman totoo yun na yung ibang tao yung makapagkukumpleto sa atin. So mahalaga na alam natin, kilala natin, buo na yung ating sarili. Kaya nga, rather than completing each other, you have to complement each other. No? Ibig sabihin, magkaiba kayong individual, but you can complement each other. So, rather than complete, complement, no? And not compete, no? Wag din mag-compete sa isa't isa. So, mahalaga sa mga nagtatayo ng pamilya na maranasan natin yung bagay na ito. As a domestic church, tayo yung magpaparanas ng bagay na yon sa inyong mga anak at magiging mga supling. So, the family is called to be a domestic church. Second, my dear brothers and sisters, CCC, o Catechism of the Catholic Church, 2205 says, the family is a communion of persons. The family is a communion of persons. Ang model ng pamilya ay yung banal na Santatlo, the image of the Holy Trinity, a communion of different persons. Kaya nga sa loob ng pamilya, makikita natin iba-iba, no? Iba si tatay, iba si nanay, iba yung kanilang mga anak. Kung mayroon kayong 10 anak, no? Si 12 na iba-ibang personalidad. Pero hinihiling sa atin, no, na yung pamilya ay maging bahagi ng pagpapalitan ng buhay, pagbabahagi ng buhay in spite siguro ng inyong mga pagkakaiba, no? Minsan sa tahanan, no, dahil naiiba yung inyong mga anak, no, hindi nyo na paborito, no? O kaya naiiba, hindi na lang pinapansin, binabaliwala na lang. So, parang hindi nagiging kumpleto, hindi nagiging buo yung pamilya. So, as an image of the Holy Trinity, the family is called to be a communion of persons. Na bagaman iba-iba, no? Bagaman may kanya-kanyang kasarilinlan, yung bawat membro mahalaga nagkakaisa. At totoo, no, di ba, na dapat buo na din yung pamilya natin bilang isang entity kasi maraming problema sa labas ng pamilya. Maraming problema at balakid sa buhay ng pamilya. At nakita po natin ito maging sa buhay ni San Jose at ni Maria. Alam natin yung katotohanan na mayroong paghihirap, mayroong kahirapan at mayroong mga balakid sa buhay. Nabasa po natin sa ating ebanghelyo, ilang beses itinakas ni San Jose, si Maria at si Jesus. So mahalaga, no, na buo, nagkakaisa at patuloy na nagsusumikap yung pamilya. Bagaman may mga balakid, bagaman may mga pagsubok sa buhay. So kailangan natin ng ibayong pagtutulungan sa bawat isa. Amen? The family is called to become communion of persons. Thirdly, my dear brothers and sisters, CCC 2206 or Catechism of the Catholic Church 2206 says,
that the family is a privileged community. Yung pamilya ay isang mahalaga at natatanging komunidad. Sa loob ng pamilya, nagsisimula yung mga leader ng bansa. Sa loob ng pamilya, nagsisimula yung mga pinuno ng simbahan. At ganun din sa loob ng pamilya, nagsisimula yung kinabukasan ng ating bayan. So mahalaga siguro na hinuhubog natin yung ating mga anak, no, sa mabuting bagay, kabutihang loob. So kung paano natin hinuhubog yung ating pamilya, yung ating mga anak, yun din yung ginagawa natin sa ating lipunan at sa ating simbahan. So mahalaga sa mga magulang, sikapin na turuan ng kagandahang loob ng mabuting asal yung inyong mga anak. Tulungan sila na maging matatag na tao. Tulungan sila na magkaroon ng malasakit sa iba. At ganoon din siguro sa mga anak, no, matuto tayong makinig, matuto tayong magkaroon ng kapakumbabaan, at ganoon din matuto tayo, no, na matutunan din yung magagandang bagay na ginagawa ng ating mga magulang. So as always, di ba, yung witnessing ng mga parents, yung nakikita ng mga anak. So most especially siguro, hindi lang yung pangaral, yung mahalaga nating sabihin, ibigay sa inyong mga anak. Mahalaga din yung pagsasabuhay ninyo ng kabutihan at ng pagbibigay, no, sa iba. So yun yung nakikita ng inyong mga anak. So mahalaga, no, sa pamilya, maging salamin kayo, no? Maging salamin ng simbahan, maging salamin ng lipunan para sa inyong mga anak. My dear brothers and sisters, family life is not easy, no? And it is far from being perfect. Mahirap yung buhay pamilya at hindi naman talaga perpekto yung buhay pamilya. But it is expected, no, to become beautiful, no? Ini-expect na maging maganda yung buhay pamilya dahil unang-una, it is a gift from God. Ito ay regalo sa atin ng Diyos. And second, we are called, no, to become communion of persons na nawa sa loob ng tahanan, nandyan yung pagkakaisa, pagmamahalan. And also, it is a seedbed, no? It is the seedbed of the future of the church and the society. Nasisimula yung kinabukasan ng ating bayan at ganoon din ang simbahan sa loob ng inyong mga pamilya. So napakahalaga, no? Ngayon, sineselebrate natin yung banal na pamilya ni Jesus, ni Jose at Maria. Sana magtulungan tayo, no, na matutunan, no, kung paano nabuhay ng banal, maayos, matiwasay yung banal na pamilya ng Nazareth. Amen. Please all stand.